Panginoon na nandyan po kayo. At also sa ating live streaming din po na nung last nating live, meron po tayong 400 plus na viewers. Maraming salamat din po sa Panginoon. All the glories belong to Jesus, mga kapatid. Praise God. Sa oras na ito, mga kapatid, pagpupulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos, walking in God's light. Ayan. Hallelujah. Walking in God's light. Praise God. Sabi nga dito sa ating key verse, mga kapatid, hallelujah, ang salita mo ay ilawan ng aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hallelujah. Ito po ang salita ng Diyos, ay ito po yung ating liwanag, mga kapatid. Kaya bakit tayo kailangan natin makinig sa mga salita ng Diyos? Kasi ang salita ng Diyos, mga kapatid, to rebuke, to reproof, to encouragement sa lahat, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga doon, mga kapatid, na open rebuke is better than secret love. Sa Proverbs 25, 27 verse 5, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya, ang salita ng Diyos din po, mga kapatid, to inspired by God, no? Inspired by God, mga kapatid. Kaya sabi doon sa 2 Timothy 3:16, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay ito po may instruction to, hallelujah, correction to right unto holiness, mga kapatid. Kaya minsan sa oras na to, kung sa oras nito, mga kapatid, ay ma-review po tayo, I hope na hindi po kayo galit sa akin, ha. Sabot-sabot radyo taanin, no. Kay unsa man gyud nga pulong gyud sa Ginoo. Hindi po ang aking kalooban ang aking ibahagi, kundi yung kalooban po ng Panginoon. Minsan kasi yung gusto natin, pero hindi ko din alam kung ano yung gusto ng ating Panginoon sa oras na ito. Okay lang, hindi pa naman ako galit. Okay, praise the Lord, hallelujah. Ang kalooban po ng ating Panginoon, ang ganda-ganda kaya ng aming mga sisters and brothers dyan sa mga viewers natin, no? Ayan, glory to God. Hindi po ako galit, mga kapatid, ha? Sabi pa nga nila, Sister Jenny, ikaw, kasi pag mag-preach ka, hindi talaga ako makatulog. Malay ko ba, ba't hindi ka natutulog? Hindi pa naman ako galit, ba't hindi ka natutulog? Parang galit daw ako. Hindi naman po ako galit, mga. Katulad din yan ni Pastor Jory. Kaya, ito po siya, Pastor Jory, pinsan ko po yan. Kaya, nagmana lang din po ako sa ating mahal na pastor. Okay, kalooban ng Panginoon. Tama po ba, Pastor Jory? Hindi po ako galit, ha. Pag mag-preach po tayo, ay talagang yung kalooban ng Panginoon, hindi yung kalooban ng tao. Kasi nga, sabi nga nila, pero maganda daw. Sabi pa nga nila, mga kapatid, masakit daw yung masakit. Basta maganda daw, hindi daw sila nakakatulog. Katulad na din ni Pastor Jimuel, no? Pag nag-preach si Pastor Jimuel, sabi ko, matutulog ako. Paano ako makatulog nito? Ang ingay-ingay mo, Pastor Jimuel. Ayan, natatawa tuloy ako. Okay, mga kapatid, ang salita po ng ating Panginoon, ito po ito po yung maging inspirasyon natin, no? Kasi pag tayo po may inspirasyon, mamaya na po yung Word of God, ha. Ito po muna ay i-translate ko muna sa ating nakasulukuyan ngayon. Kasalukuyan. Okay. Tayo po ay na-inspire po tayo, lalo na't may crush tayo, no? Ay, na-inspire ako, di ba? Ang aga-aga natin sa VR. And then yung iba din po, mga kapatid, na-inspire sila, nagpunta or aaral sila, na-inspire po siya. Ay, naku, nagpapagwapo, nagpupugi, mga kapatid. Ayan, pinaplansa pa yung damit niya, mga kapatid. Kasi gusto niyang mapansin siya sa kanyang crush. Okay, mga kapatid, okay, dyan muna tayo, ha. Ganon din po ang salita ng ating Panginoon. No? Kung ang isang tao po ay na-inspire siya sa salita ng Diyos, ngayon pa lang, mga kapatid, hindi talaga kayo matutulog. Kasi kung hindi kayo na-inspire ngayon, ay siyempre tulog-tulog kayo dyan. Bahala kayo, wala. Ayaw mo katulog. Hallelujah. Kasi ang salita, kung tayo, di ba, pag may crush ta, mga igsoon, bisag tulugon na ta, nagsinagpiyong-piyong ning atong mata. Ha? Para lang yun nga, nalang yun siya kauban. Nakarelate yata itong akong kahawak kamay dito. Okay, wala. Alis mo tayo dyan. Okay, nakarelate yata kayong lahat. Hindi naman siya. Kayong lahat siguro mga atin. Ayun, siyempre ako din po. Nakarelate din po ako. Okay, maingay. Okay. Parang inspire si Sister Jeannie. Siyempre, kasi salita ng Panginoon eh. Ang salita kasi ng Panginoon, it is inspired by God, mga kapatid. Amen. Number 1, ang salita ng Panginoon po ay guidance. Bakit may guidance, Sister Jeannie? Kaya nga sabi din doon, mga kapatid, sa Psalms 119,
verse 105 na ang salita ng Panginoon, siya po ay lampara. Ito po yung ilaw natin. Kaya pag tayo ay nasa ilaw na mga kapatid, yung madilim ay naiilawan natin. Amen po ba? Dahil mayroon po tayong ilaw na ang ating Panginoon or ang salita ng ating Panginoon mga kapatid. Ito po yung magbibigay ilaw sa atin. Amen po ba? Sabot-sabot na kita karon ha. Okay, number 1, hallelujah, walking in God's light with guidance. Okay, take note ha, number 1 po, kasi number 5 lang po tayo ngayon at siguro utangon sa nakong ubang oras kung malit man gayta mabutag 5 hours no, okay raman kahanin niyo dira. Okay lang ba sa inyo? May price kayo mamaya sa live streaming. May price kayo mamaya. Sige. Pantay mo. May price dito sila mga kapatid. Itong taga-imo ay wala kayong price kasi talagang schedule ko ngayon. Itong sa live streaming, mamaya may price po kayo. Okay, okay. Praise God. Hallelujah. Okay, number 1, guidance. Pinaka-importante sa isang Kristiyano na meron tayong guidance na sinusunod. Agree ba kayo dyan? Walang amen? Ay, wala mo amen ay. Ay, mag-closing prayer na lang ta. Amen po ba? Ay, pag-response lagi mo ba? Amen. Walking in God's light with guidance. Kung wala ang guidance tayo, mga kapatid, kumbaga say tawag gani mga ison. Kung sa Bisaya pa ba kanang mapadulong ta sa dalan nga dili maayo. Okay, ito po mga kapatid, kaya yung salita ng Diyos ay ito po yung guidance natin. Bilang Kristiyano, kailangan po natin ng guidance. Dahil ito pong nag-guide sa atin kung saan tayo dadaan. Kaya bakit sabi nga doon mga kapatid, sa Hosea 1:8 mga kapatid, na ingatan mo ito, basahin mo ito, araw at gabi. Amen po ba? Ang sabi dito, okay, basahin ko po para mas matama talaga, okay? Sabi dito mga kapatid, ang aklat na ito ay kautusan at huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, inyong mapaginhawain ang inyong lakad at kung magkagayoy, magtamo ka ng kabutihang kawakasan. Praise God. Hallelujah. Yan po mga kapatid, ang salita ng Diyos sa atin ngayon. Amen. Ito pong guidance. Bakit kailangan lagi na lang ni Pastor sabi na kung mayroon kayong Biblia? Sabihin ko sa inyo mga kapatid, kung wala man kayong Bible, meron kayong cellphone, pero wala kayong Bible mga kapatid, or electronic Bible dyan mga kapatid, itapon nyo niya yung cellphone na yun. Joke lang, huwag bitaw ko ditapon, mahal-mahal naman to Zine. iPhone pa naman yung cellphone ko, tapos ipatapon mo lang, bakit babayaran mo ba? Hindi. Hindi ko po ipatapon eh. Okay lang naman, itapon mo, tapos bratuhon lang. iPhone di ay, pati ba yung mahal lagi ng iPhone? Diri sa amo dito sa amin mga tid, yung iPhone is parang isang buwan talaga at higit pa talaga. No? Isang buwan at kalahati. Napakamahal, no? iPhone ba? Pero Bible kahit New Testament lang, wala tayong Bible. Pero ito po mga kapatid, isa lang naman itong guidance sa atin. Amen? Bakit kailangan natin? Bakit kailangan natin ito? Dahil ito po yung guidance natin. Hindi po sinasabi dito na araw lang natin pag-aralan. Amen? Ang sinasabi po dito, sabi dito, huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Araw at gabi, kaya huwag po kayong mapapagod. Kaninang umaga, GCAF family tayo or IS Suntuary. Pagkatapos na naman, GCAF. Pagkatapos naman sa GCAF is nandito na naman tayo sa the Word of God. Mayroon pa lang messenger. Charo! Pero bisan pa man mga kapatid, no? Kahit ganun pa rin ang ating ginagawa, mga kapatid, meron pa rin tayong kulang. Ano yung kulang? Amen. Ano kayang kulang mga kapatid? Meron ba kayong napansin? Pero merong kulang talaga. Yung application. Yung pag-apply natin. Siguro, nag-okay lang kayo dyan. Nag-okay lang kayo dyan, pero wala namang application. Pinakamaganda pa rin mga kapatid, guidance
with application. I-apply din po natin sa ating sarili bago tayo matulog. Magbasa muna tayo ng Bible. Hallelujah! Humingi muna tayo sa ating Panginoon ng guidance. Kaya ito pong sinasabi ito, walking in God's light, mga kapatid. Kaya bakit kailangan natin, mga kapatid, na lumakad tayo sa ilaw? Dahil ito pong salita ng Diyos, ito pong nagbibigay sa atin ng liwanag. Ang tao, mga kapatid, na hindi niya alam yung kasulatan, ay hindi niya alam paano i-drive yung sarili niya. Kaya bakit tayo ay meron tayong mga salita ng Diyos? Dahil ito'y pagtutuwid sa atin. Ito man ay napapalo man tayo, mga kapatid, to rebuke, to reprove. Dahil nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya kung meron man tayong salita ng Diyos na minsan na tayong nasasaktan, mga kapatid, hallelujah, yakapin po natin ito. Amen? Ang dami-dami nating naririnig pero kulang tayo sa application. Kulang tayo sa pagsunod. Yes, lagi lang natin naririnig. Pero pag-apply, mga kapatid, ang hirap i-apply sa sarili. Ayan, tamaan na yata ako si Sir Jerry. Sabihin mo sa kapatabi mo, parang ikaw na yung tinatamaan. O, tayo, huwag lang siya. Ako din po. Kailangan din talagang apply. Tawa na si Pastor Jory. Itong katabi ko mga tid, tinamaan din ito ba? Hindi pala. Joke lang. Okay, mga kapatid, kailangan talaga yung guidance natin. Ang salita ng Diyos, ito po'y mag-guide sa atin. Dahil kung tayo'y na-guidance sa salita ng Diyos, sabi nga doon, mga kapatid, Psalms 119 verse 11, ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkakasala sa iyo. Praise God, hallelujah. Yun pala, mga kapatid, no? Hallelujah. Kung tayo may salita ng Diyos, hallelujah, ay mali na pala ito. For example, gusto mong magmura. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang magmura dyan. Dahil hindi maganda sa Panginoon, mga kapatid, ay talagang na-rebuke tayo. Kaya sabi ko, next time na Lord, hindi na ako magmura. Diba? Nakukoreksyonan tayo. Salamat pala, Lord, sa inyong salita. Diba? Yun po, mga kapatid, yung guidance. Okay, number 2. Ito pong number 2, mga kapatid, mabigat man po ito, pero lagi nating sinasambit sa bibig natin, pero itong napakahirap i-apply sa sarili. Sister Jeannie, totoo ba talaga ito? Totoo talaga ito, mga kapatid. Okay, number 2. Number 1, guidance po, mga kapatid. Itong guidance natin, yung guidance sa ating paglilingkod sa Diyos, yung alam natin na mali, huwag po natin gawin, at yun po ay guidance. Ito pong salita ng Diyos na ating nababasa at naririnig, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Okay, next po, mga kapatid. Number 2 po, ito pong holiness. Kinakailangan din po pala yung holiness, mga kapatid. Yung holiness, mga kapatid, yung, hallelujah, tinatawag na huli tayo. Huli tayo sa ating pananalita. Yung mahilig magmura, tapos na yun. Hindi na tayo nagmumura, mga kapatid. Kailangan baguhin din po natin yan kasi minsan, hallelujah, kahit Christian na tayo, ang hilig natin magmura. Holiness ba yun, mga kapatid? Hindi po. Kailangan din baguhin natin ito, mga kapatid, kung meron pa naman. Pero salamat dito sa Word of God, mga kapatid. Parang wala na yung nagmumura dito. Amen. Salamat sa Panginoon. Ganon din po sa ating lahat na viewers dyan. Wala na pong nagmumura. Okay. Holiness, ito pong nagbibigay sa atin ng liwanag. Kaya nga, dati, mga kapatid, tayo po ay kung baga sa ating pananalita lang, talagang sabit talaga daw. Sabi pa nga nila, naipit daw. Ipit daw sila kasi yung pananalita nila, mga kapatid, ano bang ibig sabihin na naipit ba? Naipit sa truck? Kung sa baka ani? Naipit jud ko ani. Ipit na ko ani. Ipit ba? Kanang naipit ba sa kung baga naipit ka kay tungod naigo ta. Naigo ta sa pulong sa Ginoo. Natabaan tayo, mga kapatid. Okay, First Peter chapter 1 verse 15, ang sabi dito, ngunit yamang banal sa inyo ang tumatawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi na tayo magmumura. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng mga sinasabi natin, kung dati, mga kapatid, pag magalit tayo, parang Armalite yung bibig natin, parang buto-buto ba? Sino ba dito masinggan yung bibig? Pagdating, mga kapatid, pag masinggan yung bibig natin dati, ngayon, marunong na tayong magkontrol, ha? Huwag nang masingganin yung kapatid mo dyan. Kulang na lang talaga
Masipa mo ba? Sabi, meron pa ba mga kapatid? Baka, sabi nga dito, magpakabanal kayo, pero pag galit kayo sa kapatid, hindi na nakasabot yung kapatid mo kasi punoy ka na, salita mo na lang lahat. Baka ganun kayo masinggan na yung bibig natin. Hindi na po, prino-prino din pag may time. Amen po ba? Aw, paingon magidi sa kuwaron. Aw, apil pud budra, apil mo na yung viewers na to diri. Kung masinggan ang atong bibig mga igsoon karon kabalo na ta mo kontrol ha. Ay nagsabot-sabot gyud ta ani ba? Unsa ang pagkatawag og Christian ani nag-break walking in God's light kung tayo ay wala tay break ani atong bibig. Okay, basahin po natin mga kapatid. Okay, basahin po natin. Ito naman ay paalala. Nasa inyo pa rin kung hindi pa rin kayo marunong magtimpi sa galit natin. Nasa atin pa rin yan. Pero kung ngayon yung i-accept, o di kayo din, gayon din naman yan. Pero ako magsabi lang ako ng totoo. Kailangan meron tayong holiness sa pananalita. Hallelujah. Huwag po tayong panay galit lang yung nasa puso natin pagbuta natin ng sister natin. Kaya pag ako'y galit natin, wala ka talagang mag-i-rinig sa akin. Tinga mo, wala naman nagulan si Sister Jenny, galit na to ah. Ayun, maalala niya, hindi talaga ako magsalita pag ako ay galit. Bakit? Ay, hindi mo maprino yung bibig mo eh. Kahit ano na lang lumalabas sa utak mo at nakakasira ka ng inyong pamilya. Okay, basahin po natin mga kapatid kung bakit. Ang sabi dito, hallelujah, mga mahal kong mga kapatid, Santiago chapter 1 verse 19. Nalaman ninyo ito mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Talagang sampa na ano talaga ipit gid ka ni ron. Igo magita ni ron eh. Oh, kung hindi tayo marunong mag-break mga kapatid, hindi po yan holiness. Kailangan the way tayo speak, maging blessing din po yung ating pananalita. Okay po ba? Salamat din po talaga dito sa atin, no? Kasi ganito po tayo. Okay. Kailangan marunong tayong mag-break sa ating panalita, ha? Huwag po tayo tira pasagad ba? Ay, kung tira pasagad ka mga igsoon, basin bayag. Ay, nako, hindi ko na lang sasabihin. Ang sabi ni Apostol James, mga kapatid, hallelujah, magmaliksi sa bawat sa pakikinig, magmakupad sa pananalita. Huwag tayong direct mga kapatid, no? Wala. Everyday. Kaya sabi ko na nga mga kapatid, kung ako po ang makapagsabi, ang salita lang ng Diyos, God can change us. Kahit sino pa yung preacher na yan, kahit sino pa yung pastor na yan, kung hindi talaga tayo babaguhin ng Diyos, hindi tayo mababago. Amen? Hindi tayo mababago. Kahit sino pa yung anointing na yan, kahit si Pastor Earl pa, yung evangelist na magwali mga igsoon, kung ang atong kinaiya, kung kita wala ta nagpabago sa Ginoo, dili ka mabago. Kaya nga no, ang Ginoo radyo mo bago ka. Jesus can change us mga kapatid. Ang Panginoon lang po ang makapagbago sa atin. Hindi po yan si pastor. Hindi po ako. Ako lang po ay magsabi ng katotohanan. Dahil lang sabi ng Diyos, ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Paano tayo maging malaya kung hindi natin sasabihin ng katotohanan? Kaya magmakupad, mga kapatid. Magpakupad sa papanalita. Amen? Kasi minsan mga kapatid, di natin alam. Nakasakit na pala tayo. Doon na natin na-realize na nasasaktan na pala natin yung brother, sister natin. At hindi natin alam. Yung nasasaktan na pala, hindi niya alam na siya po pala ay dahilan. Amen? Kaya mga kapatid, amen, kailangan marunong tayong mag-intimpi sa ating galit. Susuri, pakimute ka muna. Parang hindi ka nakamute. Okay. Hallelujah. Okay, next po mga kapatid. Kailangan din po mga kapatid na magmakupad sa pagkikinig. Amen? Sabi nga sa 20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Pag galit ang tao mga kapatid, nako,
Iwan ko kahit ano na lang talaga ang pumasok, mga kapatid, ayun. Tapos yung kaaway talaga, mga kapatid, ay talagang papasukin tayo ng kaaway yan. Tapos diktahan ka na hindi na maganda. Kaya, guidance, holiness, and then mga kapatid, okay, tapusin muna natin itong number 2, holiness. Sabi dito, hallelujah, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan, ang pagapaw ng kasamaan, at tanggapin na makapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen? Sabi dito sa Santiago, mga kapatid, Santiago chapter 1 verse 19 to 22. O ito, mga kapatid. Okay, ulitin ko po, mga kapatid. Praise God. Sabi dito, nalaman ninyo na ito minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Amen? Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Number 21. Kaya't ihiwalay ninyo lahat ng karumihan ng mga paggapaw sa kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagligtas ng inyong kaluluwa. Praise God. Tanggapin po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil ito po talaga ay nagtuturo. Kailangan magmaiksi po tayo pag tayo galit. Ay, huwag na lang muna tayong magsalita. Okay. 22. Dahil nga, sabi ko nga kanina, ang guidance, oo, mabilis lang tong bigkasin, pero ang hirap i-apply. Okay, number 22. Datapwat maging tagatupad kayo sa salita na huwag lang tagapakinig lamang. Ito po, mga kapatid, talagang salita po ito ng ating Panginoon. At ako po hindi pagalit. Yan. Okay. Datapwat magtagatupad din po tayo. At huwag po nating dayain ang ating sarili, mga kapatid kong mga minamahal. Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Huwag po nating dayain ang ating sarili. Okay? Holiness po, mga kapatid. Doon po tayo sa holiness. Amen? And then, mga kapatid, fellowship. Number 3 po. Pinaka-importante din po yung fellowship, mga kapatid. Yung pagkakaisa natin dito. Dito din po sa ating live streaming, nagkakaisa po tayo. May 10 po tayo din ng viewers. So, i-share po ninyo din. Di madagdagan pa yan. And then, mayroon po tayong, iwan ko kung ilan po tayo, 35 yata. Kung di ko mali, mga kapatid, dito sa ating The Word of God. Okay. Hallelujah. Number 3, kailangan din po natin fellowship, mga kapatid. Huwag po tayong mag-isa. Dahil galit ka, mag-isa na lang ako. Bahala na kayo dyan. Kailangan din po natin na mayroon po tayong katulong. Mayroon din po tayong kasama. Pinaka-importante din po, mga kapatid, kung tayo po ay may problema, huwag po tayong mag-isa. Kasi mas marami pang magagawa ng kasamaan pag ikaw po ay nag-isa lang. Bakit? Wala nang magsasabi sa'yo na, uy, mali yung ginagawa mo kasi wala, mga kapatid, yung isip mo na is nagrarambol na. Iba na yung isip mo. Kailangan, number 3, fellowship, mga kapatid. Hallelujah. 1 John chapter 1 verse 7. Okay, 1 John chapter 1 verse 7. Ang sabi ito, ngunit tayo'y magsilakad sa liwanag, gaya niyang nasa liwanag, ay may pagkikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo sa dugo ni Kristo na kanyang anak sa lahat ng kasamaan. Praise God. Kaya walk in God's light, mga kapatid. Kaya kailangan natin na mayroon tayong kasama. Huwag po nating hayaan na tayo po'y mag-isa, mga kapatid. Kasi pag tayo'y nag-iisa, mga kapatid, doon po papasok ang kaaway. Mabilis ka na lang po, mga kapatid, na kunin ng kaaway. Kaya mga kapatid, huwag po kayong humiwalay kung tayo man po ay minsan ay gusto nating magwala, gusto nating mag-isa, mga kapatid. Napakahirap po mag-isa. Pinaka-importante po ang fellowshipping sa ating lahat. Sabi nga dito, ngunit kung tayo'y nagsilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Kristo sa kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Praise God. Ito po mga nililinis ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin ng fellowship, mga kapatid, na pinabangay ta matagusa. Amen? Sabi nga sa Colossus, okay, next verse po, Colossus chapter 3 verse 16, mananawa sagana sa inyo
ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, gayoy mga tuturuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamagitan, haleluya, ng mga salmo at mga himno at ang mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Praise God, haleluya. Pinaka-importante mga kapatid, na tayo po'y magsama-sama, manahan nawa sa atin ang sagana o ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Take note po, Colossus chapter 3 verse 16. Colossus chapter 3 verse 16. Kung kayo po'y nag-take note dyan, maraming salamat din po sa ating viewers dito. Okay? Salamat po. God bless din po, Pastora Ruth o Kuya Henry. God bless din po sa iyo. Ayan, salamat din po sa ating million nga viewers karon. Okay, nakikita niyo talaga ako dyan. Okay. Okay, next mga kapatid, fellowship. Kailangan natong magkaisa. For example, silihig, mga igsoon, kapatid kong minamahal, alam po natin yung silihig. Diba kung isa lang, hindi talaga yun makakuha ng guling. Dumi, mga kapatid, kailangan din talaga, mga kapatid, na, hallelujah, ilagay siya sa marami para makukuha po talaga yung dumi. Hindi yan magagamit kung isa lang. Kaya hindi po pwede sa atin mag-isa. Kasi madali ka lang dagat po, dagiton sa kaaway. Amen po ba? Kaya ayaw kong mag-isa. Kasama naman natin ang Panginoon. Kaya fellowship, kailangan po, meron tayong fellowship sa bawat isa. Pagkakaisa mga kapatid, kailangan nandun yung unity. Ano po yung gusto natin? Magsabi po tayo para magkaroon tayo ng unity. Mga kapatid, katulad nito, sim tayo ng logo. Yung iba, hindi na marunong mag-ano ng logo. Kahit saan tayo nagawain, pag may unity mga kapatid, napakasarap tingnan ang isang tao kung mayroong unity. Pagkakaisa mga kapatid, kaya napakaganda. No? Hallelujah! Nagkaunawaan po ba tayo dyan mga kapatid sa fellowship? Kailangan, hindi po tayo pwedeng mag-isa mga kapatid. Amen. Kailangan din natin na hallelujah, mayroon tayong mga tao na kailangan natin yung advices nila. Lalo na sa mga spiritual, lalo na sa mga, tulad sa ating pastor, Pastor Jory. Siya po ay ang ating pastor. Mga kapatid, or dito po sa ating devotional, meron po tayong advisor. Na good advisor talaga na nakilala ko ang ating kapatid na Ate Ruth. Talagang mag-advise yan mga kapatid. Kung gusto ninyo lang, huwag ninyong isahin yung problema ninyo. Dahil yung advice na yan, nagbibigay din po sa atin ng lakas. Nagbibigay din po yan ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya huwag po tayong magsilpite na wala akong masasabihan sa problema ko. Kaya napakaganda kung i-share natin. Tapos, accept na mali din po ako, mali din po. Kaya ganun mga kapatid. Huwag po nating isuluhin kasi kung sulo ta, dagan ditag mabuhat na dili na di ay angay at ubangan sa Ginoo. Mali na di ay atubangan sa Ginoo. Munang bantay-bantay jud ta kay ang kaaway mga igsoon nangita lang yun na siyang higayon nga pwede siyang mupasok mga kapatid ko mga minamahal. Kaya mga kapatid sa ating paglilingkod sa Diyos kailangan mayroon tayong guidance talaga. Guidance, holiness, fellowship. And number 4 mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Anong oras na ngayon? Oras na. 45 minutes lang pala yung anin dito. Sige. 45 minutes lang pala. Okay, utang-utangon po nato kung malit, masubrahan man ta. Sige, makaya ra manig sabot-sabot, di ba? Okay, makaya ra sabot-sabot. Okay, number 4 na po tayo. Huwag na po tayo magtagal. Parang natatagal tayo. Okay. Okay. Next, mga kapatid, kailangan meron tayong discernment. Amen? Discernment, mga kapatid. Pinaka-importante po na ma-discern po natin. Lalo na yung mga salita ng Diyos na hindi pala totoo at wala tayong mababasa. Balik na naman tayo sa uno ngayon, guidance. Kailangan din talaga natin, mga kapatid, na Bible. Kasi bakit nag-imin-imin ka lang pala dyan at sasabihin ka ng kapatid mo, may pananampalataya ka lang dyan at maligtas ka na at wala ka nang gagawin. No! Mga kapatid, without works is dead. Mga kapatid, kailangan talaga yung dalawa ay magkasama yan. Kailangan mga kapatid, may pananampalataya ka. Mayroon ka rin gagawin. Hindi lang po, nakarinig lang ako, ligtas na ako, na, mali jud ka mga igsoon. Kay wala, hindi talaga yan sinasabi sa ating Bible mga kapatid. Without works, your faith is dead mga kapatid. Kailangan magsama yung dalawa. Kailangan talaga, dalawa magsama ha. Take note. Kailangan hindi lang sa pananampalataya, nakilala mo ang Panginoon, sumunod ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon na inyong tagapagligtas.
Kinahanglan na, kailangan yan mga kapatid. Oo, may faith ka, pero hindi mo tinanggap ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, natanggapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi doon, mga kapatid, sa John 3, chapter 3, mga kapatid, hindi lang dapat tayong naniniwala. Kailangan din mayroon tayong gagawin, mga kapatid. Amen. Ang sabi nga doon, mga kapatid, sa ating Panginoon, dahil nagtatanong yun si Nicodemo, paano ba, Panginoon, paano ba kami maliligtas? Anong sabi ng Panginoon? Hallelujah, sa chapter, John, John chapter 3, verse 3, mga kapatid, sabi ng Panginoon, hallelujah, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan talagang tanggapin natin ang Panginoon. Dahil, except the man who born again, mga kapatid, siya po ay hindi maliligtas. Kailangan mayroon tayong gagawin. Amen po ba? Accept natin ang Panginoon na ating tagapagligtas at tanggapin natin siya sa buhay natin. Panginoon po ang nagsabi dito sa John chapter 3, verse 3, mga kapatid. At kaya nga, sumagot na naman to si Nicodemo. Papansin ko si Nicodemo ba, no? Judy, di ka natin malikay na, may papansin ba? Si Nicodemo dito, mga igsoon, maragyang yaga-yagaan ng Ginoo. Siya? Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano ba may panganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapagpasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak? Ganun, mga kapatid, yung mga papansin ng mga tao ba? Sa kung saan magwali, dili kasabot. Wala pa ko. Okay. Ipaliwanag ko po sa inyo. Okay, hindi pa ako galit doon. Okay lang yun. Okay. Inuulit naman ng ating Diyos. At sabi niya, mga kapatid, sa John chapter 3, verse 5, at sumagot ulit ang Panginoon. Amen? Inulit po niya, kung meron kayong kung meron kayong ballpen at papel, take note lang natin. At kung meron kayong tanong mamaya, ay hindi po kayo pwede magtanong sa akin. Amen? Pwede nyo lang din po ako one-on-one, mga kapatid, at sasagutin po natin. Pero dito, preaching po kasi ito, mga kapatid. Amen? Kaya wala pong magtatanong dito, pwede lang kayong mag-reflex dyan. Pero may darating po na question and answer po tayo. Pero ngayon kasi pinilisan ko lang talaga kasi ako po ay nasa kusina, mga kapatid, at makikita po tayo sa amon at mabutan tayo. Okay, bilisan lang po natin. Okay, kanina nabasa po natin sa chapter 3 at si Jesus Christ sumagot sa kanya at sinabi sa katotohanan, sinabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y pinanganak na muli, ay hindi siya makakita sa karya ng Diyos. Kailangan pala talaga natanggapin natin ang ating Panginoon at tayo po ay magpabaptize sa kanyang pangalan. Amen? At sabi sa number 5, mga kapatid, inulit dito, Jesus answered, verily, verily, I say unto you, they except a man be born again of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Grabe, mga kapatid. Isa itong paalala sa atin. Isa itong paalala kung bakit tayo ngayon ay nandito. Dahil hindi lang tayo dapat nakinig, kundi, mga kapatid, meron tayong gagawin. Take note, meron tayong gagawin. Kailan pa ba natin tanggapin ang Diyos? Sige, paggamit lang tayo pero wala tayong gagawin. Meron talaga. Hindi pwedeng wala tayong gagawin, mga kapatid. Amen? Hindi pwedeng pwede na. Sabi nga doon, mga kapatid, hindi pwede na. Ay, may pananampalataya na ako. Sige, hindi mo pa tinanggap ang Panginoon. Hindi mo alam. Babalik na palang Panginoon, mga kapatid. Tapos, mga kapatid, sayang. Sayang yung ating, hallelujah, kumbaga, mga kapatid, sayang ang ating nasimulan. Okay, kailangan kung mayroong pagkakataon, mag-isip-isip na po tayo. Baka huli na po ang lahat. Time will come po, mga kapatid. Amen. Pinakakailangan talaga na matanggap po natin ang ating Panginoon, na ating tagapagligtas. Ayan. Maraming salamat po, Nanay Dolores Fabrigas, no? Good evening din po sa Indian at Sister Linda. Ayan, okay, mga kapatid. Next po. Hallelujah, discernment. Kailangan madi-discern natin, ha? Huwag po tayong tanggap ng tanggap. Pag tayo po ay nakikinig tayo, ay okay na yon. Pero kailangan guidance, magbasa sa Biblia, mag-download, mga kapatid, ng Biblia. Kasi kung ang inyong cellphone, walang Biblia yan, laruan yan, itapon nyo na yan. Hindi yan makakaligtas sa inyo. Hindi yan makakaligtas sa atin.
Kaya kailangan natin yung Biblia, kaya ito po yung guidance natin. Minsan nagagalit tayo. Galit ba to si Pastor Nagwali? Kasi natin binasa. Hindi po kami galit mga kapatid. Nagpapaliwanag lang. Okay, galit ba yun? Okay, nagpaliwanag lang. Okay. Number 1, guidance. Number 2, holiness. Number 3, fellowship. Number 4, discernment. Okay, dito tayo sa discernment mga kapatid. Okay, 1 John chapter 4 verse 1. Okay, 1 John chapter 4 verse 1. Salamat sa 14 viewers, no? God bless po sa ating lahat. Okay, sabi dito mga kapatid sa 1 John chapter 4 verse 1, nang malaman nga ang Panginoon ng balita ng mga Parisiyos na si Jesus ay gumagawa ng bautismo, lalong maraming alagad kay Juan. Praise God. Kaya ito po mga kapatid, na-discern po nila, no? Na ang Panginoon po ay ano siya mga kapatid, gumagawa ng bautismo. Kaya pag tayo po mabalitaan po natin mga kapatid, ngayon na po, balita na po ito. Time welcome po. Buksan po natin ang ating puso kasi hindi natin alam kailan tayo mawala dito sa mundo. Ang importante po, natanggapin po natin ang ating Panginoon at tagapagligtas po natin. Amen? Importante po yan sa buhay natin. Hallelujah! Kailangan tayo na matao. Kung sa Bisaya pa, matao tapag-usab para maligtas tayo mga kapatid. Kasi without work mga kapatid is deed mga kapatid. Kung wala tayong ginagawa, oo, may faith ako. Oo, may pananampalataya ako. Pero ang sabi ng Panginoon, verily, verily, I said unto you, accept a man to born again. Hanggat hindi mo tanggapin ang Panginoon mga kapatid, hindi pa lang tayo Christian noon. Amen? Hallelujah. Anak pa sa gawas, pero once na tinanggap natin, doon na tayo matatawag na Christian. Sino pong nakaalala dito? Nandito ba si Sister Simar? Nung sabi niya na, ako pastor, ito pa po yun. Hindi pa po ako nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Hindi pa po tayo matawag talaga na Christian. Amen? Kaya mga kapatid, hallelujah. Huwag po tayong ito lang man po ay pagtuturo na sa atin naman po ang gagawin natin. Kung tayo po ba ay mag-response o hindi, mga kapatid. Tandaan po natin na sa atin ang pag-response. Amen po ba? Sabot-sabot ang kitaan eh. Okay. Hallelujah. Dito sa discernment, kailangan na-discern nila, kaya maraming sumusunod sa ating Panginoon. Okay. Number 5, last but not the least na po, ito mga kapatid, ang totoong Christian, walking in God's light. Ito po, parang masakit po ito mga kapatid. Itaas muna ninyo ang kamay dyan. Bilangin ko muna kung sino yung nagtaas. Kasi masakit po ito. Okay, sa viewers na to, willing ba mo mamina o ning ikalima, urag bugat man gini? Saon man gini ron? Dili bitaw ni bugat uy kan. Kulbaan sa tali. Kulbaan ba yakod ko ba sa magwali ko ba? Okay, salamat sa pagtaas, Sister Daymay, Sister Meljin, Brother Koy Koy, at si Brother Ken. Salamat, Sister April. Ayan, Sister Jean po. Owner natin. Okay. Salamat po sa inyo mga kapatid. Okay, last na po ito. Okay, number 5. Transformation. Sabihin mo nga daw ngayon, be. Transformation. Nandyan pa ba kayo? Amen. Maraming salamat po sa inyong tangan. Mayroong transformation. Amen. Ang naglakad mga kapatid na mayroong Panginoon, nag-transform po tayo. Mga kapatid na naririnig natin, hallelujah, sa Roma 12. Ito po lagi nating naririnig. Be transform your mind. Kailangan yung mind natin na negative, naging positive na po. Hindi na po natin hinayaan mga kapatid na, hallelujah, lagi na lang natin iniisip yung mga negative. Kasi kung ano kasi yung nilalabas sa bibig natin mga kapatid, maging ganun din talaga tayo. Kaya maging powerful po itong mga natin. Salamat po sa pag-type, Pastoralo to your sa transformation. Okay, yan po ang last natin. Transformation. Kailangan bago na tayo. Bago na tayo sa Panginoon. Bago na tayo. Bago na din ang ating mga ginagawa. Hindi na po tayo lumakad, mga kapatid, ayon sa hindi kalooban ng Diyos. Kailangan nakikita yan sa atin, mga kapatid. Hindi na po tayo dito sa mundo, ang mundong ito mga kapatid, napakahirap, no? Pero
time will come. Kung sa ngayon pa hindi pa natin masyadong naunawaan, time will come pa rin mga kapatid. Hallelujah. May kapanahunan sa lahat, no? Na darating din yung panahon na ikaw na mismo at mapasabi mo sa sarili mo, hindi ako ganito dati, pero ngayon bigla akong nagbabago. Bakit? Hallelujah. Dahil yan sa salita ng ating Panginoon. Kaya sa atin ngayon mga kapatid, okay, basahin ko. Ayaw kong mag-memorize. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Sabi dito, kaya nga mga mahal, kapatid, ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na aya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Amen? Katapatang pagsamba. At number 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng inyong, hallelujah, pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos ng kalooban ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. Isa po ito nga paalala sa atin mga kapatid. Kailangan bago, no? And bibo. Transform by renewing your of mind. Kailangan na bago din po yung isip natin. Kung dati napakasilusa natin, dati talagang madali lang tayong magtampo, kailangan baguhin po natin yan. Tama po ba? Kailangan baguhin natin yan. Ngayon, hindi na tayo madaling magtampo. Kasi kung na-imperno ka tungod sa mong pagtampo, asubli na lang tanan, ay lang pangalagad sa Ginoo. Kung gusto po kag malangit ka, hindi, buhatang kamuputon sa Ginoo. Saraman na. Duha raman gud akong kaingnan. Na-imperno ka tungod sa imong pagkatampururot, ay nako mga igsoon. Sudli na lang tanan, ay na lang paggamit sa Ginoo. Pero ayo po. Baguhan lang po. Baguhan lang niya akong sarili. Pabago na to sa Ginoo. Transform. Amen? Kaya kung ka na lang atong pagkadali masuko ay suko mga kapatid, madali lang tayo magalit, madali lang tayo magtampo. Yun ay na-imperno ka dira. Ay nako, sayang. Sayang yung mga effort natin, yung mga ginawa natin. Amen? Sayang yung mga ginagawa natin mga kapatid na hallelujah, pagdating pala sa panahon, dahil lang sa ating mga pagtatampo, dahil lang sa ating mabilis lang tayong magalit, mga kapatid, hallelujah, iparinyo po natin yan sa ating Panginoon. Hallelujah, sabihin po natin, create me a clean heart, O God. Renew my right spirit, O Lord God. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan natin transformation. Kailangan na din na talaga natin sa ating paglilingkod, matratransform tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kailangan natin yan, makikita. Hindi lang po tayo nag-attend. Oh, sige, okay na ito. Kailangan din po mga kapatid na meron tayong gagawin. Amen? Hallelujah, Jesus. Glory to God. Kailangan magpapalinis tayo sa ating Panginoon, Lord. Itong madali lang akong matampo, Lord. Itong dali lang akong magalit, Lord. Itong madali lang akong Lord God. Hallelujah. Pwede ba, Panginoon? Hallelujah. Pwede ba, Panginoon, na baguhin mo ito? Kasi hindi po maganda mga kapatid. Isa kang Kristiyano pero madali ka lang magtampo. At doon pa, ang pinakasakit, palit the group pa talaga. Makita namin. Kami din is, nagtaka din kami. Kaya huwag po natin gawin yan ulit mga kapatid. Nagkakamali doon, okay. May chance pa mga kapatid. Kahit gaano natin kagalit, kailangan nakita yung transformation mo. Kailangan nakita na may pagbabago mo. Kailangan natanggap mo kahit mabigat man ang salita ng Diyos mga kapatid. Kailangan mga kapatid, mag-ingat tayo. Kailangan nakita yun sa mga Christian na mag-transform po tayo. Amen? Kailangan makita tayo na nag-transform tayo. Paano tayo makaakay na tayo man mismo ay gagawa din ng hindi ganda? Paano tayo makaakay na dapat sana magtulungan tayo? Tayo naman pala ay nagpapabigat, mga kapatid. Kailangan walking in God's light, mga kapatid. Walking in God's light. Hallelujah. O hindi po natin na-condemn na nagkakamali tayo, pero ngayon po mag-desisyon na po tayo. Na huwag na po tayo madaling magtango, mga kapatid, dahil kailangan natin yung transformation. Kailangan natin yung pagbabago sa ating sarili. Yes, hindi natin mabago
mababago, pero darating at darating yung panahon, mga kapatid, na mabago po natin yan. Basta, hingin natin sa ating Panginoon na, Lord, gusto ko po ba? Hallelujah. Baguhin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sa oras na ito, mga kapatid, dito tayo nagtatapos. Praise God. Hallelujah. Transformation. Kailangan kung ano yung ugali natin na hindi pa tayo Christian, kung ang ating bibig, mga kapatid, parang pinakatay yung pagsalita tayo dahil galit tayo, mga kapatid. Ngayon, matuto na tayo magprino-prino kamay. Amen? Kamay lang good. Hindi lang yun ang sa Diyod. Sister Gina, hindi lang yun sa Diyod. Hindi na mo kaya. Ayan. Waktig. Sa kapag patay na tayo dito, pinakatay na ni okay. Kailangan karon. Ngayon lang, mga kapatid, marunong na tayo magprino. Pag galit tayo, kailangan hingi muna tayo. Pahinga muna tayo. Inhale, exhale, and pray, mga kapatid. Inhale, exhale, and pray, mga kapatid. Huwag po nating hayaan na yung galit natin ay marami pang makarinig at doon, mga kapatid, natitisod na pala at ikaw lang pala yung tinitingnan kasi hindi pa po natin alam na marami pong tao na tayo po'y tinitingnan dahil dalawa po yung Bible, mga kapatid. Yung Bible na ikaw, sarili mo, ikaw yung tinitingnan sa isang tao, hallelujah, dahil hindi pa siya mananampalataya, pero tinitingnan ka niya. Dalawa po yung Bible. Kailangan nakikita sa atin na nag-transform din tayo. Bakit? Kung hindi ka mag-transform, tapos mag-word of God ka, siya nga, hindi nga siya nag-transform. Paano maniniwala yung tao na pinahayuan mo na kung ikaw naman mismo, mga kapatid, ay hindi ka nagbabago? Hello? Nakaba mo diha? Paano tayo maipag-share natin na napakabuti ng Panginoon transformation pero tayo mismo hindi tayo nag-transform? Kunting pagkakamali lang ngayon, leave the group. Wala naman akong tinatamaan pero yun po ay totoo. Hindi tayo pwedeng mag-transform, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng makashare sa iba dahil tayo'y tinitingnan niya. Ikaw pa wali-wali ka dira, pero ako, ikaw dali lang gani ka, masuko. Hindi tayo pwedeng ganun, mga kapatid. Hindi tayo maging kagamit-gamit kung tayo hindi nagtra-transform. Kailangan transformation lang. I-transform natin ang ating sarili. Hindi natin maakay ang ating pamilya kung tayo man mismo, mga kapatid. Hallelujah, Christian ako. Pero pag galit ka sa anak mo, ay naku, nandoon na yung galit mo. At hindi na, ayaw nang pakinggan sa mga anak mo dahil yung bibig mo wala nang prino. Ito ba yung Christian? Ingat tayo, mga kapatid. Baka tayo lang tinitingnan kasi kung makita ng mga anak mo na Christian ka, ay talagang, mga kapatid, masabi yan, ay, ganito pala mama, sorry. Pero kung ikaw mismo, nag-share ka ng goodness, mga kapatid, pero yung bibig mo, walang prino-prino, pag galit ka sa anak mo, ginaganyan mo, mga kapatid, paano mo maakay yung anak mo? Paano mo maakay yung pamilya mo na kung magalit ka sa parents mo, ay nandoon yung galit mo? Paano mo masasabi na nag-transform ka na? Paano sila maiilawan sa ilaw na meron sa'yo kung ikaw mismo walang pagpipigil sa sarili mo? Hindi nakikita yung transformation mo. Wala ang salita ng Diyos. Wala kang pagpipigil. Pag kunting pagkakamali, nagmumura ka na. Hindi natin madadala ang ating pamilya. Pero once na nandoon yung pagpapakumbaba mo, nandoon yung pagmamahal mo sa anak mo, sa pamilya mo, anak, huwag mo nang gawin yan, anak. Kung pwede, iluhod mo, iyakan mo, anak. Alam mo, anak, maawa ka sa akin, anak. Nagtrabaho ako, anak, para sa'yo. Nagtrabaho ako, anak, para mabuhay ka. Nagtrabaho ako, anak, para matustusan ko yung pag-aaral mo. Pero kung ang imong gagawin sa iyong anak, mga kapatid, ay lagi mong sinasabihan na mali ka na yan, anak, tapos, hallelujah, binagdakan mo sa bibig mo, naku, mga kapatid, hindi yan magbabago. Mas lalo yang hallelujah, mas lalo yan, mga kapatid. Lalo na kulang tayo dito, talaga yung anak ko, lagi ko sinasabi, mag-aral lang kayo mabuti, masaya na ako, huwag na kayong makipagbarkada, ganun lang kasimple. Pero once gani, mga kapatid, na ikaw na mismo, ay, ganito ka na, mga kapatid, hindi yan mababago. Lalo na, ang anak ko po is 15 years old. 15 years old, napakalingkod pa talaga. Kailangan pa talaga yung guidance natin bilang ina. Kaya kung tayo, mga kapatid, kausapin natin ang ating pamilya, nang doon yung love.
Nandoon yung transformation, nandoon yung may tinimplahan nga asin ang atong pag-istorya. Na maramdaman nila na mahal natin sila. Na maramdaman nila na nandyan, nananahan ang Diyos sa buhay mo. Kahit galit ka na, kagatin mo na yung bibig mo. Labi mo pala. Huwag kang magsalita na hindi maganda kasi sabi mo, Christian ka mama, o papa, pero bakit ka nagmumura? Hindi tayo maging ilaw sa ating pamilya. Hallelujah, glory to God. Isa lang itong paalala mga kapatid. Nais nating maging ilaw, kailangan talaga na tayo mismo, una, sarili natin, i-transform po natin sa pamagitan ng salita. Hindi tayo pwedeng magamit mga kapatid kung nagsishare tayo ng word of God, tayo pala, madali lang tayo magalit. Paano natin i-share ang salita ng Diyos kung wala tayong pagpipigil sa sarili? At ang galit lang ay lagi nating sinasabi. Amen po ba? Kung wala man tayong pagpipigil mga kapatid, kawawa. Mahirap po. Hindi na tayo i-respeto sa ating mga mahal sa buhay. Kaya kailangan natin ang guidance na mula sa Panginoon. Pag ang salita ng Diyos mga kapatid ay manahan sa atin, makikita mo talagang lumalago ka. Lalago po tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi man natin mababago ang ating mga sarili. Pero hingin natin sa Panginoon, prayer and fasting mga kapatid. Prayer and fasting mga kapatid. Kailangan natin ito. Kasi hindi natin makayang baguhin ang ating sarili. Kahit ilang BR, kahit ilan ka pa, kahit 100% kang present ka sa mga BR, kung sa sarili mo, wala kang sariling relasyon sa Diyos, mga kapatid, hindi ka mag-grow. Totoo yan, mga kapatid. Hindi ka mag-grow kung wala kang tunay na relasyon sa Diyos. Kahit pa ang galing natin magsalita, mga kapatid. Kung wala kang komunikasyon sa Diyos, na kayo lang dalawa, hindi ka maganda na kayong dalawa sa Diyos ay meron kayong komunikasyon. Mayroon kayong tuloy. Meron kayong, Lord, tayo lang dalawa yun. Lord, gusto ko tayo. Hallelujah. Gusto natin mag-transform. Gusto natin eh. Hallelujah. Kaya ito po yung salita ng Diyos, mga kapatid. Ako po ay mag-reader na po ako ng panalangin sa bawat isa sa atin ngayon. Bago ko po ibigay sa ating altar calling, mga kapatid. Bago ko po i-close ang message na ito, ako po ay mag-reader sa dito ng prayer. Dito po sa the Word of God. Tanggapin natin ang Panginoon. Kung ano man kabigatan mo, surrender sa Ginoo. Ibigay natin sa Panginoon lahat, kapatid. I-type natin. Kung ano man po yung mga prayer request nyo dyan, babaguhin ko po. Gusto ko po na i-pray ko kayong lahat dyan. Pakumbaba natin ang ating sarili. Ngayon pa lang mga kapatid, magdesisyon na kasi. Decide to follow Jesus. Kailangan meron tayong guidance. Itong mga salita ng Diyos, ito yung guidance natin. Na minsan kahit nasasaktan tayo, pinapalong tayo dahil nais ng Diyos na magbago tayo. Kailangan sa sarili muna natin i-apply bago natin sabihin sa iba. Dahil kung hindi nakikita sa ating sarili, paano natin sasabihin sa iba na kahit wala tayong nakikita sa ating sarili. Paano natin sabihin na God is good, pero ikaw lagi kang nagproblema, lagi mong dala-dala yung problema mo. Hindi mo naman sinabi na, Lord, bigay ko na to sa iyo yung problema ko. Paano ka may share mo na dapat maging malakas tayo kung ikaw naman ay hindi malakas? Kunting bagyo lang sa buhay mo, ay ikaw ay napapagod. Kunti lang pagsubok, mga kapatid. Kung titingnan natin ang buhay ni Job, mga kapatid, lahat ng meron kamalasan sa buhay ni Job ay nandoon, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, hubad akong lumabas sa bahay bata ng ina ko.
Wala kayong may pagmamalaki sa mundo. Tayong lahat mga kapatid, hallelujah, temporary lang tayo. Kung ano mang meron sa atin, temporary lang ang lahat mga kapatid. Pinipilitan natin ang Panginoon sa bawat desisyon natin, sa bawat buhay natin, sa bawat pagsubok natin, kailangan ko si Lord. Kailangan ko si Lord dahil siya ang nagpapalakas sa akin. Kaya ang sabi ng ating keepers, mga kapatid, ang salita ng Diyos, yun po ay ating ilaw. Kaya araw-araw tayo sa salita. Kaya araw-araw tayo mga kapatid, dahil nais ng Diyos na ituwid tayo, dahil nais ng Diyos na may pagmamahal ka sa kanyang mga salita. Hallelujah. Thank you, Jesus. I feel the presence. Hallelujah. 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 Glory to God. Yes, Jesus. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, sabi ni David, mga kapatid, ang salita mo ay aking ilawan sa aking mga paa at landas at liwanag ng aking landas. Kung itong salita ng Diyos, mga kapatid, ito yung gawin natin na pundasyon sa buhay natin. Spiritual. Hindi ka dali-dali na matinag, mga kapatid. Hindi ka bilis na mawala sa paglipat. Pero pundasyon mo, hindi ang Panginoon. Kung ang pundasyon mo nakatingin ka sa tao, mga kapatid, hindi ka mag-grow. Paano tayo mag- Tandaan natin. Ngayon, kasama pa natin, mga kapatid, darating natin na mag-isip. Paano mo nabatin yung sarili? Kung ikaw mismo sa sarili mo din. Paano mo labanan yung sarili mo na kahit ikaw hindi mo kayang ipaglaban ng iyong sarili? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, glory to God. Sa oras na ito, mga kapatid, malaya po kayo ng pa-prayer request. Ako po'y manalangin sa inyo. I believe God is good all wisdom, knowledge, understanding sa iyo. Gusto mo mag-transform? Gusto mo ba ng manahan sa iyo? Lord, gusto ko na manahan sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.